Mga kabida, isang magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Eto, magandang pag-usapan po, ano? Meron pong bagong isiniwalat po, ito hong si Congressman Kiko Barsaga po, ano? Mga kabida, ito ay patungkol po sa tatlong mga personalidad, ano? Tatlong senador, mga kabida, na plano daw arestuhin po, ano? Ng gobyernong ito, ano po? Kung maalala po ninyo kahapon po makabida, naging usap-usapan po ito hong balita po ni Ombudsman Boying Rimulya makabida na naglabas na raw ng warrant of arrest. Ito pong International Criminal Court laban ho kay Senator Bato de la Rosa. Subalit ito po ay napag-alaman po makabida na hindi po totoo. Una pong naglabas po ng contradiction dun ho sa balita po makabida ni Ombudsman Boying Rimulya, yung kanya hong kapatid. Okay? Ito hong si DILG Secretary Junvic Rimulya mga kabida, kung saan sinabi po niya, so far wala pa pong natanggap ang transnational crime na red notice mula mismo sa Interpol. Okay? Kung saan po ay doon po idadaan po makabida ng International Criminal Court yung arrest warrant kung sakali hong naglabas po sila ng arrest warrant doon po sa Interpol po makabida Tapos sinundan po ito makabida ng isang pahayag mismo mula sa International Criminal Court. Yung kanila hong spokesperson po nagpatunay po makabida na as of now isang kaso lang po ang kanila hong hinawakan po makabida kung saan po ay involved dito ay isang Pinoy ito hong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay? Eto, pakinggan muna natin ito hong si Congressman Kiko Barsaga kung saan po sinabi po niya na plano daw ng Marcos administration na aristuhin ito hong si Senator Joel Villanueva, Senator Bongo at ito hong si Senator Rodante Marcoleta. Narito po. My fellow citizens, President Marcos plans to arrest all of his political opponents. Earlier today, Marcos issued an arrest warrant against Senator De La Rosa, an ally of former President Duterte, which President Marcos is also arrested. But it will not stop there. The Marcos administration also plans to imprison Senator Bongo, Senator Villanueva, and Senator Marcoleta. Marcos has followed in the footsteps of his late father, Marcos Sr., and has started to arrest and kill any politicians who oppose his corrupt government. There is only one solution left, and that is for people power, for our citizens to march towards the gates of Malacanang and remove the source of corruption that steals and destroys our beloved country. We will ensure that Marcos and Romualdez are imprisoned for their crimes. God bless the Philippines. Ayun po, ang sabi po ni Congressman Kiko Barsaga po makabida, ito po yung kumbaga nangyari po nung panahon po ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. po mga kabida. Kung saan po sa mga nangyayari po ngayon wala na pong ibang paraan daw mga kabida kundi people power na lang daw Okay, yung pag-alsa po ng taong bayan laban ho dito sa Marcos administration. All right? Ito nakakabahala po ito kung totoo po ito mga kabida, ito kung sinabi po ni Congressman Barsaga na plano hong aristuhin ito hong tatlong mga senador. Ang common denominator po dito dito ho sa tatlong mga senador po unang-una mga senador po sila, pangalawa po perceived mga kaalyado po ito mga kabida ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte maging ito hong si Senador Bato de la Rosa kaalyado din ni Pangulong Duterte na naging unang subject po dito ho sa bending news, okay, o bending the news mga kabida ni Ombudsman Boying Rimulya na aarestuhin daw dahil meron na daw inilabas po na warrant of arrest mula sa International Criminal Court. At ito pong bagong isiniwalat po ngayon ni Congressman Kiko Barsaga na planong arestuhin po ito hong tatlo. Anong basihan po? Okay? Ano po ang basihan kung totoo man po ito hong isiniwalat po ni Kiko Barsaga na aaristuhin daw ito hong tatlong mga senador? Hindi kaya papalago dito yung iba pang mga senador po dito mga kabida? Instead po na yung mga kaalyado po ng administrasyon ng mga senador
baka naman po babaliktad po ito, ano? At magbigay po na si Patsa po doon ho sa tatlong mga senador kung totoo po itong isiniwalat po ni Congressman Kiko Barsaga po, ano, mga kabida. Now, ang tanong po dito, gaano po ka-credible yung source ni Congressman Barsaga kung bakit nagkaroon po siya ng pronouncement na ganito, ano, mga kabida. Okay? Seryoso ito kung tutuusin po, ano? Mantakin nyo, may balak daw ang administrasyon na pulihin po, aristuhin itong tatlong mga senador. Okay? On what grounds, ano? Okay? On what grounds na aristuhin po itong tatlong mga senador po, ano? Una-una, Senador Bongo, ano po yung grounds po ng Malacanang po, ano, mga kabida, na kung bakit gustong aristuhin po itong si Senator Bongo? Wala naman po itong kaso. Okay? Anong kaso po? Ano? Yung plunder case ni dating Senador Trillanes laban po kay Senator Bongo, wala pa pong resolution yon. Okay? Nasa preliminary investigation pa yon, ano, mga kabida, sa Office of the Ombudsman, ano po? No? Okay? Pangalawa po, ito hong kay Senator Joel Villanueva, yung about sa flood control projects, yung sinasabi hong sangkot, ito hong si Senator Joel Villanueva po sa maanomaliang flood control projects po sa Bulacan. Hanggang ngayon, nasa preliminary investigation pa rin, ano? Sa Office of the Ombudsman po, makabida. Senador Rodante Marcoleta. Ang aking pagkakalam po, wala pa pong kasong isinampa laban sa kanya, no? At wala po akong narinig na meron pong pending na complaint laban ho sa kanya. Alright? Medyo ako, mga kabida, nagkaroon din po ako ng kalituhan po, ano, kung bakit nabanggit ni Congressman Barsaga itong tatlo. Okay? Ano po yung basis po, ano, na aristuhin po ng Marcos administration, okay, itong tatlong mga senador. Kasi kung tutuusin po, kung totoo po ito, mga kabida, para bang sinasabi po na uubusin po, mga kabida, ng Marcos admin itong mga kaalyado po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, ano? Okay? Kung alyado lang po at pinakamabigat na alyado po ang pag-uusapan po natin, bakit hindi na lang po itong si Vice President Sara Duterte po, mga kabida, ano? Bakit ito pang tatlong mga senador? Ang pinaka big threat po sa Marcos admin, hindi ho itong tatlong mga senador, kundi si Vice President Sara Duterte, ano po, no? Diba? So ito, kung totoo man po, nakakabahala po, mga kabida, no? Kasi po, yun nga para bang tinatarget po ngayon itong mga perceived allies, no, ng previous administration. Alright? And aside dito ho sa tatlo, kung meron man pong iba pang mga target po itong Marcos admin, kung sakaling totoo man po yung sinabi po ni Congressman Barsaga, sino-sino pa kaya ang susunod po dito? Okay, mga kabida. Kaya nga ako, ang sa akin lang po dito, abangan po natin ang susunod na kabanata po, ano, mga kabida. Baka naman po dumating sa point, mga kabida, no, na magdedeklara na po ng martial law itong Marcos administration. Okay? At yun ang ayaw natin pong mangyari po, ano, mga kabida, at ipagdasal po natin na hindi sana mangyari yon, ano, dahil ho sa kaganapan po, ano, mga nangyayari po ngayon sa ating bansa, ano po, mga kabida. Take note, marami hong nagsasabi, ano, na medyo nababahala daw itong Marcos admin, ano, sa mga nalalapit na mga kilos protesta po, ano, lalong-lalo na po, mga kabida, itong darating na November 16, 17 at 18 po, ano, kung saan po ay inaasahan po ang pinakamalaking rally po, ano, mga kabida, sa kasaysayan daw ng Pilipinas, mga kabida, itong rally po ng Iglesia ni Cristo this coming November 16, 17 at 18. 3 araw po yon. And kung naalala po ninyo, mga kabida, noong January 13, record-breaking po yung ginawa po ng Iglesia ni Cristo po, mga kabida. Umabot po ng 1.8 million yung kanila kong attendees, ano, sa kanila kong prayer rally po na ginanap po, mga kabida, ano, sa Liwasang Bonifacio, ano po. Okay? This time, mangyayari po ito, walang uwian daw ito.
Okay? Walang uwian po ito, mga kabida. Mantakin nyo, 3 mga malalaking religious organizations ang sasali ho dito. INC, GIL, at saka itong KOJC po, ano, mga kabida. Puro meron pong millions ang mga miyembro at followers po ng naturang pong mga organisasyon o religious organization po, ano, mga kabida. So yun ang aabangan po natin, ano, para po sa inyo. Ano po ang inyong opinion at pananaw po? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.